Mag-uumpisa na itong PBA Governors Cup pero may posibilidad na magkaroon ng huling hirit na trade itong Magnolia Chicken Templados at ang Converge Fiber Xers. Mukhang magkakaroon daw ng last minute attempt itong Converge na kunin itong si Calvin Abueva na gusto nilang madagdag sa kanilang lineup. Itong si Justin Baltasar hindi pa maglalaro dito sa Converge Fiber Xers dahil tatapusin niya yung kanyang kontrata dito sa MPBL. Mukhang pinangako nito si Baltasar na tatapusin niya yon bago siya maglaro dito sa PBA at mukhang ganyan ang mangyayari. So baka sa December pa makapaglaro itong si Baltasar dito sa Converge, ibig sabihin baka sa Commissioner's Cup pa. So since magkukulang sila ng player, gustong idagdag ng Converge itong si Calvin Abueva pansamantala. Well, actually permanently kung pwede dito sa kanilang lineup. Ang magiging kapalit ang pinag-uusapan ngayon ay baka itong si Aljun Melesio o si Jeyo Ambohot. Hindi pa natin natitiyak. Pas pinipili daw ng Magnolia itong si Ambohot dahil yan ay big man. At marami na silang mga guards dito sa kanilang lineup. Sa panig ng coaching staff nitong Converge, noong si Alden Ayo pa ang coach, open daw for trade itong si Ambohot. Pero ngayong nagkaroon na ng pagbabago dahil dyan na si Raiko Toroman. Mukhang medyo very hesitant na sila napakawalan itong si Ambohot at baka ang willing nilang i-trade ay itong si Aljun Melesio. Pero sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung tatanggapin nga ng Magnolia yan dahil ang gusto ng Magnolia si Jeyo Ambohot. So sa bandang huli, nakadepende ito kung sino ang gusto ng Converge at sino ang willing sila na i-trade para dito kay Calvin Abueva. Diyan magkakatalo yan. Sa ngayon, nakikita natin na itong Magnolia nag-iintay lamang ng tamang offer mula dito sa Converge Fiber Xers at papayag na sila na pakawalan itong si Calvin Abueva para mapunta na ng tuluyan dito sa Converge Fiber Xers at makakuha rin ang player ang Magnolia. Ayon sa balita ngayon, ito raw si Jordan Heading ay mukhang susundan ang yapak nitong si Cedric Perfit at gusto nang maglaro dito sa PBA. Ang rights ni Heading ay nandito sa Terra Firma Jeep dahil siya ay dinraft ng Terra Firma noong pang matagal-tagal na 2019 pa ata nung ito'y kinuha ng Terra Firma pero ito ay nagdesisyon na maglaro abroad. So ngayon gusto na raw niya maglaro dito sa PBA. If ever mag-decide na maglaro sa PBA itong si Heading, dito siya sa Terra Firma mapupunta. At alam ng marami, alam ng lahat siguro na hindi rin naman yan magtatagal sa Terra Firma dahil ipamimigay rin naman nila yan dito sa either San Miguel or Magnolia or Ginebra. Depende kung sino nangangailangan ng magaling na player. Siyempre, sa ngayon, kinukonsidera muna kung ano ang gagawin ng Terra Firma. Dahil ayon dito sa report, sinabi na nung kampo ni Jordan Heading na gusto na raw nila na maglaro nga dito sa PBA. Pero itong Terra Firma daw ay hindi man lang nagko-communicate sa kanila. Hindi man lang tinatanong kung interesado bang bumalik o kung ano pa man. Tandaan natin meron pang isang player ng Terra Firma ngayon na nasa abroad, itong si Roosevelt Adams. Yung rights ng player na yan ay nasa kanila rin. Pero so far, itong si Adams walang indication na binigay na gustong bumalik dito sa Pilipinas. So tignan natin kung ano mangyayari dito. Pero sa panig dito si Jordan Heading, if ever bumalik yan sa PBA, maglalaro siya dito sa Terra Firma. Kung magkakataon dito, first time na maglalaro si Jordan Heading dito sa PBA. Kaya tignan natin kung anong magagawa dyan. Most likely, i-retain niya ng Terra Firma. Maglalaro yan siguro for 1 year. At kapag maganda performance yan, iti-trade siya dito sa San Miguel, sa Magnolia o Ginebra. Kaya yan, malamang ganyan ang mangyari dito kay Jordan Heading. Sa katotoo lamang, baka ito si Cedric Perfit, ganyan din ang gawin at yung iba pang mga top players ng Blackwater at pati na of course nitong Terra Firma Jeep.